Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at happy Sunday sa inyong lahat. Ako si LM at ito po ang trending balita. Dito ang mga balitang pumalat at bumulaga sa atin sa loob ng isang linggo. Naratsada na. Umpisa na natin. Simulcast tayo sa Trending Central Live, sa YouTube and Facebook, ganyan din sa LM Entertainment sa Facebook at LMTV Digital sa YouTube. So makailan ipinahayag ni Richard Quest, isa sa mga kilalang mamamahayag ng CNN International, ang kanyang pagkamagha sa tinatawag na spaghetti wars na makita sa mga poste sa Metro Manila. Sa isang video na binahagi niya sa Instagram habang siya ay nasa Mandaluyong City, tinanong niya, "Every time I see this, I just wonder how on earth does this work?" Yun ang sabi ni Mr. Quest habang tinuturo niya ang mga nagkalat na kable sa lansangan sa buong Maynila. At bagamat napansin nga niya na tila magulo ang pagkakaayos ng mga cable, inamin ni Mr. Quest na ang kuryente at internet ay patuloy na gumagana. At kaya may sistema itong may sinusunod na sistema pa rin. Inilarawan niya na ang mga cable na ito bilang like one big bowl of spaghetti. At nagtanong kung paano matutukoy ang isang sirang linya sa ganong setup. Sa kabila ng kanyang pagtaka, sinabi niya, "But it works." It works, yun sabi niya. Sa issue ng mga nakalaylay at magulong cable ay matagal ng problema sa Pilipinas. Noong May 2024, naghain si Representative Salvador Pleito Sr. ng Bulacan, si Bulacan Representative Salvador Pleito Sr. ng panukalang batas na naglalayong alisin ang mga nakalaylay na kable upang maiwasan ang mga posibleng aksidente at mapabuti ang kaligtasan sa mga lungsod, sa mga syudad. Bukod dito, noong June 2024, inapprove din sa Metro Manila, inapprovehan din ng Metro Manila Council ang isang resolution na humihimok sa mga lokal na pamahalaan o local government na magpatupad ng mga ordinansa upang i-regulate ang pag-install at pagpapanatili ng mga lines ng kuryente at telecommunication na naglalayong alisin na yung mga nakalaylay na cable sa mga poste na nagdudulot lang ng panganib sa publiko, lalo na pag panahon ng bagyo. At sa kasalukuyan, nasa Pilipinas pa rin si Mr. Quest upang mag-shoot ng kanyang documentary tungkol sa Masungi G Reserve sa Rizal, isang protektadong lugar na kilala sa mga pagsusumikap nito sa conservation upang makatulong sa ating kalikasan. So currently, si Mr. Quest ay meron siyang show sa CNN International na tinatawag na Quest Means Business. Si Mr. Quest din ay hindi lang po isang journalist, isa rin siyang expert sa business. Isa rin po siyang kilalang entrepreneur sa buong mundo. Samantala, sa iba pang mga balita, yun nga nung Feb News, nung February 20, 2025, inihayag ng kilalang software company na Microsoft na ititigil na ang serbisyo ng Skype simula May 5, 2025, matapos ang mahigit 2 dekada ng operations. Ang desisyong ito ay bahagi ng strategy ng company na ituon ang pansin sa kanilang sariling software na Microsoft Teams. Ito yung Skype nila, yung sarili nilang version ng Skype, ang kanilang pangunahing platform para sa communication at collaboration. Ang Skype, by the way, na inilunsad noong 2003, ay naging pangunahing kasangkapan para sa mga tawag at video call sa internet. At nagbigay din daan sa mga tao na makipag-usap ng libre o sa mababang halaga sa buong mundo. Noong 2011, binili ng Microsoft ang Skype sa halagang $8.5 billion na naglalayong palakasin ang kanilang presensya sa merkado ng communication. At sa paglipas ng panahon, naharap nga ang Skype sa matinding competition mula sa mga bagong service kagaya ng Zoom, WhatsApp, at FaceTime. Nag-alok din ng mas pinahusay na mga features at mas madaling gamitin na mga interface. Bilang tugon, inilunsad ng Microsoft ang Microsoft Teams noong 2017 na mabilis na tinanggap ng mga negosyo at individual, lalo na sa panahon ng pandemic dahil sa mga kakayahan nitong pagsamahin ng chat, video, conferencing at collaboration sa documents sa isang platform o sa isang platform lang. Para sa mga kasalukuyang gumagamit ng Skype, i-recommend ng Microsoft ang paglipat sa Microsoft Teams bago ang May 5, 2025 at maaaring gamitin ang parehong Skype login credentials upang mag-sign in sa Teams. Yun ang good news. At may mga gabay na ibinigay upang tulungan ng mga user sa process ng paglipat.
ang pagtatapos ng Skype or pag-shutdown ng Skype ay sumasalamin lang sa mabilis na pagbabago sa technology at sa patuloy na pagsusumikap ng Microsoft na magbigay ng mga mahuhusay at mas pina-improve na mga solutions para sa communication at collaboration. Habang natatapos ang isang chapter sa kasaysayan ng digital communications, ang paglipat patungo sa mas modernong platform kagaya ng Microsoft Teams ay nagpapakita ng adaptation sa mga bagong pangangailangan at inaasahan ng mga gumagamit sa buong mundo. Balitang Dabarkads naman tayo. Ang pinakahihintay ng lahat. Balitang Dabarkads tayo. Kamakailan lang, nga, ito nga ay nagkaroon ng nilaunch ni Atasha Mulak, ni Miss Atasha Mulak, ang kanyang second single, or pinakabagong single at music video niya na may pinamagatang Handa Na Ako. May official teaser na nga na in-upload sa YouTube channel si Tash noong February 27, 2025, 7 p.m. At sa maikling video na ito, pinakita ang isang mala-Broadway na eksena na nagbibigay ng idea sa mga manonood at mga Dabarkads kung ano klaseng tema ang magiging music video ito. At yun nga, sa buong music video ay nilabas nung sumunod na araw, February 20, 2025, hinangaan si Tash sa kanyang performance, sa kanyang dance routine doon sa music video na yon. At marami nagsasabi na coded siya sa isang K-pop video. At so mabilis itong nag-trending sa social media at hinangaan ng mga, lalo na mga Dabarkads natin. Samantala, available na ang Handa Na Ako ni Atasha Mulak sa iba't ibang digital streaming platforms. Available na rin ang official lyric video ng kanta. At unang-una ko napakinggan ng kanta, na-impress ako sa boses niya, natural, walang auto-tune, siyang siya. So, huwag niyong palalampasin ang pagkakatong mapakinggan ang bagong single ni Atasha Mulak na Handa Na Ako. At make sure handang-handa na rin kayo sa kanyang single. So, congratulations kay Atasha Mulak. Samantala, habang nangyayari nga itong launching ni Atasha Mulak ang kanyang bagong single, noong February 26, 2025 naman ay naging special na guest host si Arboni Gabriel sa Itbulaga bilang guest host nga sa kanyang pagdalo, nakisaya siya sa iba't ibang segment. Si Miss Arboni Gabriel nga pala ay 2022 Miss Universe Philippines. At nakisaya nga siya sa iba't ibang segment ng programa kagaya ng therapy kung saan pinakita niya ang kanyang galing at pakikisalamuha sa mga kapwa host. Sa kanyang presensya din, nagbigay ng dagdag na kasiyahan, inspirasyon sa mga manonood, lalo na sa mga kabataang Pinoy na umanga sa kanyang tagumpay sa larangan ng beauty, modeling, sa larangan ng beauty competition. Gayun din, pinakita din yung kanyang galing sa pakikipagsalamuha sa mga foreignoys, na nag-perform doon sa segment na yon, Foreignoy, The Afam Invasion. At hinangaan nga siya doon at dahil nga ginawa nga kinuha yun siguro ang dahilan kaya siya kinuha ng Itbulaga dahil nga kailangan nila ng medyo magaling fluent sa English. So yun nga, pinakita nga niya yung kanyang galing sa pakipag-usap sa mga foreigner. Bumagay ito sa kanya dahil nga kailangan din doon ng medyo fluent sa English. At yan yung pagpasok bilang guest host ay nagbigay ng dagdag na kasiyahan at inspiration sa mga manonood. At kung gagrade naman natin si Arboni Gabriel sa ilang days ng pagiging guest host so far, from scale of 1 to 10 ay binigyan ko siya ng 7 out of 10 dahil sa galing niya makipag-usap sa mga foreignoy. Pero syempre kailangan pa rin niya ng konting improvement lalo na pagdating sa iba pang mga segment para makuha din niya ang loob ng mga manonood. So congratulations at well job na naman kay Arboni Gabriel sa pagiging guest host. Kinaya niya, caring niya ang pagiging noontime show host. So samantala, sa mga Dabarkads natin, nakusaksihan natin ang mga Dabarkads natin na aktibong nakibahagi sa kampanya ng Team Kamuna Pilipinas upang itaguyod ang media literacy at critical na pag-iisip sa bansa, para sa bansa. Ang Team Kamuna Pilipinas ay nilunsad ng Media Quest Holdings Incorporated na naglalayong labanan ang disinformation or fake news, lalo na ang mga dulot ng artificial intelligence o AI at palaganapin ang mapanuring pag-iisip sa mga mamamayan.
sa pamamagitan ng kanilang mga segment at pakikilahok sa kampanya, tinulungan ng Itbulaga at ng kanilang mga host na kanila bilang Dabarkad sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang natatanggap. Yun nga, nakita nga natin sa video sa YouTube channel, sa Facebook account ng TVJ na isa-isa ng mga Dabarkads natin na nakita natin na may hawak na Tingka Muna Pilipinas at isa-isa nila tayong pinapaalalahanan na maging mapanuri. Lalo na papalapit na ang eleksyon, papalapit na ang panahon ng eleksyon at walang tigil ang pagpapakalat ng mga fake news ng ibang vlogger dyan. So, yun nga, sa kanila ang pakikilahok sa advocacy nito ay bahagi ng mas malawak na initiative upang labanan ang pagkalat ng maling information at hikayatin ng critical na pag-iisip sa buong bansa. No? Ang collaboration na ito ay nagpapakita ng kalaga ng pakikipagtulungan or pagbabayanihan ng mga media entities at mga programa kagaya ng Itbulaga sa pagpapalaganap ng tamang information, okay, at pagpapaigting ng media literacy sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, inaasahan ng mga mas maraming Pilipino ang magiging handa at may kakayahang kilatisin ang mga information or mga impormasyong kanilang natatanggap araw-araw, lalo na sa social media na talagang laganap ang fake news, no? Lalo na sa Facebook. So, Tingka Muna Pilipinas, tama naman ang sinabi ng mga Dabarkads, think muna tayo. Think before you click, Tingka Muna Pilipinas.